kanyang kapangyarihan. Mawawala tayo pero siya still shining. Tandaan po natin. So, hindi po yun obligasyon. Yun po ay respond. Kung totoo po talaga tayong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang siyang ating tagapagligtas, we will respond accordingly sa kanyang kagustuhan. Hindi po sa kagustuhan natin, Sister Anne, ito lang talaga yung kaya mo. So, sabi sa iyo lang yung kaya mo. Ito lang kasi. Yan sinasabi mong lang yan na talaga yung inaasahan sa iyo ni Lord. Yan sinasabi mo, hindi kasi ako makapag-commit kasi ito lang talaga yung yung nag-aalanganin ka kasi may iba kang iniisip. Ang sabi ni Lord, obey. Di obey. Yun yung response. You need to obey. You need to follow. Response mo yun sa sinabi niya. Pero obligasyon, kaya tandaan po natin, ang pag-upo nyo at pagtayo nyo, kahit anong ginagawa nyo, yan po ay response sa kabutihan ng ating Diyos. Sa kanyang grasya. Tandaan po natin yan, ha? So, ito po, susunod. Hindi po natin malililang si Lord sa mga kabutihang ginagawa. Ano yung paibabaw? Pero alam ko naman na hindi na tayo mga bata sa Panginoon. Sa paglakad sa Kanya. Diba? Paano mo nga ba malalabanan yung mga, kahit ikaw sa sarili mo nahihirapan ka, kung hindi mo i-deal yun. Huwag mo i-deal sa kapitbahay mo, i-deal mo yun kay Lord. And Lord, naniniwala naman ako na through grace, kaya I've been set free. Yes. So, anong dapat mong i-response? Gumagawa ka ng mga bagay na hindi naman inuutos sa'yo ni Lord na gawin. Gumagawa ka ng sarili mong rules kasi yun lang yung gusto mo. Hindi lang dahil yun yung kaya mo. Ang katotohanan doon, yun lang yung gusto mong ibigay. Yun lang yung gusto mong i-commit. Hindi dahil yun talaga yung tama. So, tandaan po natin na huwag po nating maliitin yung salitang grace. Nakakalungkot. Kahit po ini-encourage ko, pag-aralan niyo po ang grace, marami pong maire-reveal yan. Grace is salvation, grace is hope, grace is amazing. Marami po yan. Kung pag-aaralan niyo po, at mahihiya ka na maling perception ang naiisip mo sa salitang grasya. Hindi po natin yung kayang i-gain. Sabi, bigyan ako ni Lord ng kanyang grasya at awa. Ayoko Lord, hindi pa ako handa. Kasi masyado pa akong, I am not worthy. True naman talaga, you are not worthy. Any one of us, not worthy. Pero dahil naniniwala ka kay Jesucristo, kasama yan. Alam nyo ba yung nakapaloob dyan sa grace na yan? Andiyan dyan yung may karapatan kang maging anak ng Diyos. Pwede kang manalangin sa Kanya through Jesus Christ. Dahil sa grace yun. At dahil yung grace na yan ay puno-puno ng pagmamahal ng ating Diyos. Kaya wag natin niyang gawing excuses. Wag natin gawin niyang maling perception, o ibang meaning, para lang mag-fit yan sa kagustuhan nyo. Lagi natin sinasabi yan sa ating mga panalangin, let your will be done. Pero wag ka. Sino po yung mga nag-daydreaming? Ako po, ginagawa ko po yun. Lalo na yung pag sobrang stress na ako, nagkikreate ako, Lord, pagbigyan mo naman ako para lang maging, alam mo, kumalma yung loob ko. Nagdi-daydreaming ako na ganito. Pero may iba na ngayon. May iba na ako ngayon paano ko nagdi-daydreaming. Kasi noon dati, puro pang sarili ko lang. Na parang si Lord naka-standby lang dyan kung kailangan mo na ba ako o ano. Hindi na nga yung gano'n yung yung pagde-daydreaming ko.
Masaya ako na sabi ko, Lord, at least kahit man lang sa pinapangarap ko, nasa isip ko, kasama na kita. Nagle-level up. Hindi katulad doon na parang pamilya lang, yung love life, yung work, iba naman yung work. Parang nagiging Kristiyano lang tayo pag nandito lang tayo sa loob ng kanyang simbahan, kanyang tahanan. Pero praise ka sa Lord, bigay mo na to sa akin kahit isang oras lang. Para lang, alam mo yun, dahil sa sobrang stress ko na, hindi ko na alam. Lalo pag nagpapalpitate na ako, Lord, allow me. So, yun yung parang naging remedy. Remedy ko para mag-subside din yung palpitation ko. Na yung grasya at awa ni Lord, yung kanyang grace is so sufficient. Naalala ko rin po nung unang nakapag-share ako dito, anong kasalanan ba ang hindi kayang patawarin ni Lord? Natatanda ko yung sinabi ko yun na nagtanong ako, ano bang kasalanan natin ang hindi kayang i-wash out ng blood ni Jesus Christ? Kasi kung kaya naman pala, merong palang pipiliin, bakit pa kailangan magbuwis ng dugo ni Jesus Christ? Is it about the grace of God? Dahil po yun sa grasya. Diba? Kung kaya naman din pala, gawin natin yung mga good deeds natin, tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan, tumulong sa mga nag-reach out dyan. Naniniwala naman kami kay Jesus. Tumutulong, pero that is good for mankind. Pero anong glory ang naibibigay mo sa ating Panginoon? Wala. So hindi po yung matutumbasan ng magandang gawain sa kapwa, sa sarili mo, kung wala rin lang si Jesus Christ sa buhay mo. Kung naniniwala ka that grace upon you, naniniwala ka si Jesucristo ang kasama mo. Agree po ba kayo? Amen. Amen. So God's grace give us hope. Meron pa rin nakasulat din pala. Sorry. Yan. God's grace give us hope. Para sa sarili ko and for our world. Ano ba yung for our world? Para sa ating lahat, sa mundong ginagalawan, what gives me the most hope every day is God's grace. Knowing that His grace is going to give me strength for whatever I may face. Problema, talagang pagdadaanan mo yan. Pero dahil nananampalataya ka na ang grasya ng Diyos ay nasa iyo. Diba? God is my strength for whatever I may face, knowing that nothing is surprise to God. Hindi mo na po masusurprise si God. Wala na pong lihim kay Lord. Lahat po alam niya. Alam niya na magkakamali ka, alam niya magkakasala ka, pero dahil alam din niya na dahil sa grasya niya, you will have your hope, your faith will be grow towards Him. Amen po ba? Amen. So tayo po ay manalangin at nawa, tayo po'y tumaya, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you and we glorify you, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon ko, Lord God, na you-remind us, O Lord God, na ang iyong grasya, Panginoon, Lord God, ang magbibigay sa amin, Lord, ng pag-asa, Panginoon, Lord God, na kahit anuman, Panginoon ko, Lord God, ang dumating sa mga buhay namin, Panginoon, we will stand still, knowing you, that you are with us, O God, O Lord. Hallelujah, Lord God. And Lord, maraming salamat, Lord, that you correct us, O Lord God. Lord, na ang grasya ay hindi entitlement, Panginoon, Lord God. Na even your disciple, Panginoon, Lord God, na pinili mo, Panginoon, Lord God. Lord, nagkakaroon ng maling persepto, Panginoon, Lord God, sa iyong grasya, Panginoon, Lord God. But still, Panginoon, you pour out your love, Panginoon. As we claim, O God, we thank you and we glorify you, Lord God. Dahil ibinahagi mo yun sa bawat isa sa amin, Panginoon ko, Lord. And Lord, as we
walk towards you, O Lord God. Lord, give us, O Lord God, the grace, Panginoon, Lord God, the hope, the Lord God, na makatayo kami, Lord, at magawa namin, Panginoon, Lord God, ang mga bagay, Panginoon, ang mga command, Panginoon, Lord God, na nilaan mo sa bawat isa, Lord. Nawa, Panginoon, Lord God, na patuloy kami, Panginoon, lumago, Panginoon, Lord, na hindi namin makalimutan, Lord God, ang tunay na ibig sabihin ng grasya, Panginoon ko. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya mo, Panginoon, that we can call you our Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And be with us always.